O habang mga kababayan nag-iisip ng mga masasama yung mga mamamayan ng Fentanyl Kingdom sa ating Pangulong BBM. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. BBM, yung ating Pangulo, kasama siyempre si First Lady Lisa Marcos, lalarga po papuntang Berlin at Prague para sa kanilang 5-day official visit po. Ayan po yung balita ngayon. PBBM leaves for 5-day visit to Berlin, Prague. Magagalit na naman nandiyan yan, Mr. Maravillas, yung mga anti-Marcos. Lagi man silang galit. More than 30 years na silang galit. Di ba? Yung mga taga-Fentanyl Kingdom niya, Mr. Maravillas, siguradong masasama na naman yung sasabihin sa ating Pangulong Bongbong. Normal man po sa kanila yung magsalita ng masasama. Yung idol nilang patron na masama ang ugali. Asa pa kayo na may maririnig kayong magagandang pananalita sa kanila. Nakita ko nga po, nagsama-sama mga kababayan, yung mga wanted. Kaya po, nagtipon-tipon mga kababayan yung mga wanted, Pati si Atty. Trixie Angeles, si Badoy, the disappointed and the appointed administrator. Ano kaya niya, Mr. Maravillas, yung pinag-uusapan? Sabi si Pacquiao nagtatago. May nagtatagong ganyan. Kausap mga kababayan si King Fentanyl. Si Trixie at maraming tao na nasa paligid. So hindi man po totoo yung sinasabi ni Pacquiao na may banta sa kanyang buhay at nagtatago siya ngayon. May nagtatagong maraming nakakakita. Talaga niya, Mr. Maravillas, gawa-gawa man lang ni Pacquiao yung kanyang mga kwento. Malamang po, ganun nga. Sinabi lang niya na may banta para pag-usapan ng ating mga mamamayan at saka mga kababayan. Testing the water siguro. Kung may sasaklolo sa kanyang maraming mga mamamayang Pilipino, ikakarampot lang po yung nandun sa prayer rally ng laban kasama ang bayan. Ay, bayan. Bayan pala. Kung kundi man lang po yun ang doon. At ang agenda nila, iupo si Inday. What? Matindihan niya, Mr. Maravillas, ang pagka-ganid sa posisyon. Hindi na makapaghintay. 2 years pa lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Gusto nang palitan nila. Ano yung ating Pangulong Bongbong Marcos po? Relax na relax. Lalarga nga po mamayang hapon. Papuntang Berlin at Prague para sa 5-day official visit. At tulad ng kanyang mga foreign trips, mag-invite ng ating mag-invite po ng mga investors para gumanda po yung ating ekonomiya. Diba? Napakaganda ng ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan ninyo ito mga kababayan. Sabi rito, 41 foreign funded projects on the pipeline under Marcos administration. A welcome development for economy, sabi po ni Congressman Barbers. Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers commends the Board of Investments of the Department of Trade and Industry for giving the green light for 41 funded projects under the Marcos administration that will further boost the country's recovering economy. We thank niya President Marcos Jr. for doing all he can in enticing foreign direct investments to come.
We also commend Speaker Martin Romualdez for the support in helping make this happen. We have started the ball rolling, so to speak. And what is most very welcome here is that the most significant countries as investment source are Japan with 21 projects and the US with 13 projects. They have produced the most number of projects that we have already been actualized. Kaya po, huwag kayong nakikinig doon sa mga mapanira na mga vloggers at mga anti-Marcos forces. Bakit po? Tingnan ninyo po, sinisiraan nilang sinisiraan yung mga foreign trips ng ating Pangulo. Ito na po, nagkakabunga na po mga kababayan. 41 foreign-funded projects mga kababayan ang na-realize na-actualize. At yung mga investors mga kababayan, tuloy-tuloy na po sa kanilang paglagak ng mga investments dito. Bakit? In-invite po natin. At yung nag-imbita mismo, yung ating Pangulong BBM. Kasama po yung ating buting Speaker of the House, Martin Romualdez. Lagi siyang kasama eh. So, tingnan ninyo ito po, mga kababayan. Ito yung mga totoong balita po. Hindi mga marites nito, mga anti-Marcos at DDS, DDS fentanyl vloggers. Ayan po, 14.2 billion US dollars foreign investment projects ongoing under PBBM, sabi po ni Martin Romualdez. House Speaker Martin Romualdez says the administration of President Ferdinand Marcos Jr. is on the right path toward helping the country recover from the adverse impacts of global pandemic with at least 14.2 billion in foreign direct investments projects implemented since July 2022. The President's efforts to attract FDIs are yielding results. We are making steady progress and the House of Representatives fully supports his initiatives. Ayan po, mga kababayan, yung magkakambal dikit na totoong naglilingkod sa ating bansa at sa mga mamamayang Pilipino. Yung patron mga kababayan ng Fentanyl Kingdom, anong ginagawa? Nagpaplano ng mga masasama. Siguradong may niluluto na naman po ito. Kung mga kababayan, siguradong panggugulo na naman po yung pinag-uusapan nila. Di ba? Ang akala nila, yung prayer rally sa liwasang Bonifacio, kaya nilang gawing another people power. Kili-kili power siguro, pwede. Pero people power, sino mang magusto sa inyo na booking na po ang inyong mga masasamang balakin? And so, hindi susuporta sa inyong mga plano ang ating mga kababayan. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pagunlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Kahit saan po kayo gusto na mag-travel, pwede na kayo magpa-online booking dito sa aming office para bumili ng plane tickets po ninyo. Pati sa mga hotels po, pwede kayo magpa-booking dito sa amin. May bayad center na rin po kami at Paymaya.
Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ito yung aming Grab, ka-rental. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga gym equipments na bago. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po siya sa mga pains at mga paninigas na mga kaso-kasoan. Ito, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na Mr. Maravillas. So, balikan natin ang ating mga kwento, mga kababayan. Kasi lalarga yung ating Pangulong Bongbong Marcos and First Lady Lisa Marcos. Siguradong babanatan na naman po ng mga taga-Fentanyl Kingdom. Walang magawa yung mga taong yan, kundi manira po. Kasi naman na niya, Mr. Maravillas, lulong sa fentanyl. Kaya makita mo niya yung mga pag-ugali, ang sasama. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos and the First Lady po, hindi man sila pinapansin. Sige lang ang trabaho po. Ito yung balita ngayon. President Marcos will leave this afternoon, ngayong Monday po, mamaya, for a working visit to Germany and state visit sa Czech Republic po. So sabi dyan, Mr. Marcos is expected to raise the current tensions between Manila and Beijing dito po sa West Philippine Sea. Kasi ayaw po tayong tantanan ng mga kalyado ni fentanyl, ng Fentanyl Kingdom. Ginugulo po tayo. Baga niya, Mr. Maravillas nga, itong mga rallies na nangyayari, may nagpupundong foreign power. Malamang mga kababayan, kasi mismong si Pacquiao, nakipag-alyado po, yung istasyon niyang SMN, yun ang yun ang na-discover po sa investigasyon ng Congress at yung dating communication secretary nga po ni Mao Diggs, doon na po nagtatrabaho sa Beijing. Si Martin Andanar, nasa istasyon na po ng China, nagtatrabaho. TV station ng China. Yun po yung binulgar po ni yung anak ni Enrile. Nasabi, doon dumadaan yung daloy. Pinupunduhan mga kababayan yung mga anti-Marcos vloggers dito sa ating bansa. Yun ang sinabi po niya, in-expose ni Katrina Ponce Enrile, remember? So sabi rito, previously, Germany has vowed to donate more drones to boost the country's maritime surveillance capabilities in the West Philippine Sea. The drones funded by 129 million euro o 7.9 billion pesos assistance package from Berlin will serve as the Philippine Coast Guard's reconnaissance assets in the disputed area. In Berlin, the President is scheduled to formalize a joint declaration of intent aimed at bolstering cooperation within the maritime sector, a collaboration to be sealed by the transportation agencies of both nations. So, makikita ninyo mga kababayan kung gaano kahalaga yung mga foreign travels ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nagagalit po yung Fentanyl Kingdom kasi kalyado sila ng China. Bawat kasi bansa na pinupuntahan ng ating Pangulo, lagi niyang dinidiscuss at humihingi siya ng tulong para mapalakas yung ating security dito sa West Philippine Sea.
Kaya nagtaka pa kayo kung bakit target ng paninira po ng mga minions ni Maudigs, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sinisiraan yung mga foreign travels ng ating Pangulo. Sige lang daw ang Waldas. Anong sige ang Waldas na yung iniuuwi mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong na pakinabang ng ating bansa, bilyon-bilyon po, bilyon-bilyon of foreign investments, pati mga kababayan, pondo para mapalakas yung ating external security. Ngayon po, ang ebidensya, 129 million euro assistance package from Berlin. Nakita na ninyo ang koneksyon? Kung bakit sila nagagalit ng todo sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Kasi po, pinalalakas ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang ating bansa at gusto niyang yumaman tayo sa pamamagitan ng mga foreign investments. At pag mayaman na tayo, hindi na tayo mabubuli. Kaya na natin tumayo sa ating sarili. Yon ang ayaw na ayaw, mga kababayan, ng barkada ni fentanyl, ang China. Yun ang ayaw na ayaw nilang mangyari. Kaya lagi silang galit. Konektado po sa interes ng ating bansa sa West Philippine Sea. Meanwhile, in his trip to the Czech Republic, the President is set to sign a joint communique establishing a labor consultations mechanism aimed at enhancing collaboration between Manila and Prague to support Filipino worker migration. So napakahalaga mga kababayan, yung mga sadya ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga pagbibisita sa iba-ibang bansa, mga kababayan. This is for the good of our country, of our Filipino people, and for our national security po. Yung mga taga-Fentanyl Kingdom, ano yung ginagawa? Sa itsura pa lang niya, Mr. Maravillas, ng pagka-picture, alam nang masasama yung iniisip. Nag-meeting-meeting mga kababayan. Paano daw anya natin maisasagawa ang susunod na people power? Para anya, wala mang sumusuporta sa ating maraming tao. Yung kanilang hinakot mga kababayan doon sa laban kasama ang bayan. Ganon pa rin. Sige lang mga kababayan, ang talon-talon nila, sayaw-sayaw. Tapos may mga placards, protect Inday Sara, protect PRRD. Bakit inaano kayo? Justice for Kibuloy. Umarap kayo sa hostisya para magka-hostisya. Hindi man kayo umarap sa hostisya. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang advice ko anya kay Pacquiao, pumunta siya doon sa Senado, ipaliwanag niya yung kanyang sarili, pagkatapos anya, di tapos na. Ayaw man, ayan tuloy, mga kababayan. May mga proposals na nga ngayon, pero hindi man galing sa incumbent senators. Dating Senador Laila de Lima, nasilipin na, pati yung bank account po ni Pastor Gibbs. Reaction yun mga kababayan ni de Lima, matapos na-appoint si Maudigs as property administrator. Ayan po yung sabi ni de Lima dito sa report ng Politico News. Bago ilipat sa damis anya, de Lima 6 opening of Kibuloy's bank accounts. Sabi niya rito, arrest Kibuloy in open his NKOGC bank accounts pursuant to the AMLAC law before they are emptied and the DDS is thus transferred to other dummies. This is not only about Kibuloy. This is about going after the most powerful criminal organization in the country, the DDS, sabi po ni de Lima. De Lima also reminded senators against granting Kibuloy any exemptions from the inquiry just because he is a friend. There should only be one law for all. Senators should not exempt Kibuloy from the compulsory processes of a legislative inquiry just because he is a friend. A senator anya is a public office, not a personal entitlement. It is a public trust, not a private investment. The accusations raised against Kibuloy are the grievous rape, abuse of minors, white slavery, religious quackery,
etc. This is not to mention his role as gun runner and money launderer for Duterte in the DDS. Dagdag mga kababayan ni Laila de Lima, yung mga senador, mga kababayan ngayon, pag barkada pala nila, hindi sila gagalaw. So yung dapat sana, yung bumoto sa inyo, yung barkada lang sa inyo, yung barkada nyo lang po, hindi yung mga mamamayang Filipino. Iyan nagboto sa inyo po, mga mamamayang Filipino, hindi man lang po si Kibs. O diba? Kasi kung si Kibs lang, tapos yung kanyang members, talo po kayo, hindi man kayo mananalo as senators. Pero, mas matimbang sa inyo, yung accused sexual abuser and alleged human trafficker, mas matimbang sa inyo kaysa doon sa mga nagrireklamo na mga naging biktima na mga kababaihan. Ano nangyari sa inyong mga utak? Napintanil na rin? Hindi na kayo makapag-isip ng tama? Mas matimbang sa inyo yung mayamang inaakusa kaysa sa mahihinang mga biktima, na imbes na doon kayo sumaklolo sa mga biktima, doon kayo sa alleged na ng biktima. Pag ganyan, di na kayo makakaulit niyan sa ating mga mamamayang Filipino. Ayan man lang po muna, mga kababayan, yung ating video sa ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.